Kamusta mga brad? Kilalanin natin ang isang magiting na lalaking nag-rescue sa dalawang babaeng North Koreans na kinulong ng sindikato sa apartment para maging cyber sex workers. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ito ang buwis buhay, isang delikadong operasyon ng pag-rescue sa dalawang North Koreans na nagtatrabaho na ng ilang taon dito bilang cyber sex workers. Ang dalawang babaeng na-rescue ay parehas biktima ng human trafficking. Kailangan nilang umalis agad-agad para tumungo sa South Korean Embassy. Delikado ang gagawin nila dahil pag nahuli sila ng Chinese authority, maaari silang ibalik sa North Korea. At alam naman natin kung ano ang kahinatnan nila sa kanilang pagbabalik. It's either ipadala sila sa political prison camp o labor camp o i-execute sila sa pamamagitan ng firing squad. Pero sino nga bang nasa likod ng pag-rescue sa dalawang babaeng North Korean na ito? Kilalanin natin si Chun Ki-won. Siya ay pastor missionary ng Dorihana Mission. Ang mission nito ay i-rescue ang mga North Koreans na nasa China ngayon. Sila yung mga tumakas na tumawid patungong China tapos tinake advantage ng mga sindikatong Chinese para gamitin sa human trafficking. Sabi ni Chun Ki-won, napaka-imposible sa dalawang babaeng North Korean na ito na makarating sa Chinese border na sila lang na kung saan nandun yung South Korean Embassy. Kasi unang-una wala silang proper ID. So, hindi sila pwedeng basta-basta mag-travel kung saan-saan. Dun pa lang sa border crossing, sobrang higpit na ng seguridad. Kaya mas mahirap talaga para sa kanila makarating dito na sila lang. Si Chun Ki-won ay halos nilaan niya ang buong 20 years ng buhay niya para tulungan ng mga North Korean defectors na makarating sa South Korea ng ligtas. Alam nyo ba na kilalang kilala na siya dahil sa kanyang ginagawang pagtulong? Actually, kahit ang gobyerno ng North Korea, alam lahat ang ginagawa ni Chun Ki-won. Katunayan, ilang beses na nga siya binabalita sa North Korean state media pero bilang isang kidnapper. Sabi ni Chun Ki-won, sa North Korea tinatawag siyang manlolokot manggagamit, human trafficker at kidnapper. Matindi raw talaga ang pagtuligsa na ginagawa sa kanya at talagang sinusumpa siya pag binabalita siya sa North Korean state media. Minsan na nga rin siyang muntikang mahuli, nakatakas nga lang. So far, alam nyo ba na nasa 1,200 na North Korean defectors na ang nailigtas ni Chun Ki-won? Karamihan sa mga babae na North Korean defectors matapos makarating sa Chinese border at mahuli ito ng Chinese syndicate, binibenta ito at bumabagsak ito sa pagtatrabaho sa cyber pornography. Pero ang tanong, paano nakokontak ni Chun Ki-won yung mga biktimang North Koreans bago ito i-rescue? Okay, ganito yan. Matindi ang strategy na ginagawa ni Chun Ki-won. Bago ang pag-rescue sa dalawang babae, in the past months, nakausap na ito ni Chun Ki-won kung saan sila nagtatrabaho. Dahil alam na ni Chun Ki-won ang kalakaran ng sindikato na ginagawa sa mga North Korean defectors na babae, ang ginagawa ni Chun Ki-won, pinapasok nito ang website na kung saan dito nagtatrabaho ang mga North Korean victims. Dito, kumikita ang sindikato. Kailangan lang magpakita ang mga babaeng biktima ng hubad online via webcam. Ang site na ito, para makachat mo yung mga babae sa webcam, kailangan mo muna magbayad. At ito nga ang ginagawa ni Chun Ki-won para makausap ang mga biktima. Karamihan sa mga babae sa website na ito ay mga North Koreans na tumakas. Ang gagawin ni Chun Ki-won kapag nakachat na niya ang babae, mag-o-offer ito ng tulong. Ang mga babaeng North Koreans ayaw pa magbigay ng eksaktong pangalan at edad nila. Ganun katindi ang takot ng mga biktimang ito. Naging komportable lang sila kapag na-meet na nila in person itong si Chun Ki-won. Sabi ng isang babae na na-rescue niya, 8 taon na itong nakakulong at ganun ang kanyang pamumuhay. Kaya sobrang bigat ang pakiramdam ni Chun Ki-won nang marinig niya ito dahil sa awa. At matindi ang galit niya sa mga sindikato na nanloko sa mga biktima na nangako na kapag nakarating sila sa China
ay magkakaroon sila ng magandang buhay. Pero kabaligtaran ang sinapit nila. Ang rescue operation na sinagawa niya ay kinailangan ng at least 2 local brokers na makakasama sa operasyon at nagkakahalaga ito ng $13,000. Sabi ni Chun Ki-won, ang pinaka-critical part ng pag-rescue ay hindi yung pagkuha sa kanila sa tinutuluyan nilang apartment, kundi yung pagdala sa kanila sa border ng China patungo South Korean Embassy. Kaya kailangan daw talaga dito mag-hire ng 2 broker. Sabi pa nga niya, alam niya na pinapakinggan ng North Korea lahat ng kanyang phone calls. Kaya 3 cellphone ang lagi niyang daladala. Ang isa, panggamit niya araw-araw at ang 2 ay temporary phones lang. Kaya madalas din siyang palipat-lipat ng hotel at kotseng sinasakyan. Kaya naglalaan talaga siya ng atensyon sa mismong seguridad niya. Ang 2 hinire na brokers, sila ang makakasama ng 2 ni-rescue. Iba ang magiging ruta nito dahil ang dadaanan nila ay sa lugar na hindi masyadong mahigpit ang security checkpoints. Habang si Chun Ki-won naman ay bumabiyahe na para katagpuin ang 2 sa borders. Sabi ni Chun Ki-won, hindi lahat ng rescue operation na sinagawa niya kahit noon pa ay naging madali. Katunayan, noong December 2000, sinubukan niya na dalhin ang 13 North Korean sa Mongolia mula China. Ang problema, nahuli sila. Lahat sila inaresto. Siya ay nakulong ng 8 months sa kulungan ng China, habang ang 13 North Koreans na balak niyang tulungan ay ibinalik sa North Korea. Napag-alaman na lang niya na 11 sa mga North Koreans na yon ay patay na. Kaya sabi niya, sobra niya itong kinalungkot na nabigo siyang iligtas ang 13 North Koreans. Pero sa kabila ng nangyari, siya pang nakaligtas at buhay. Sabi pa niya, mahirap daw talaga para sa kanya, lalo na pag iniisip niya ang kalagayan ng mga North Koreans na nagiging biktima ng sindikato, lalo na ang mga pamilya nito. Para sa kanya kasi, mas mabigat niyang dadalhin hanggang sa kanyang kamatayan kung wala siyang gagawin para iligtas ang mga kawawang North Koreans na ang hangad lang ay matakasan ang kahirapan sa kinagis ng bayan. Ang brokers na kasama ng 2 babaeng ni-rescue ay patuloy lang na nag-a-update kay Chun Ki-won sa text message kung nasaan na sila at kung nakalagpas na ba sila sa mga checkpoints. Finally, ang hinihintay nilang sandali ay dumating na. Masayang masaya sila na nakita nila muli ang isa't isa at naging matagumpay sila. Agad kinamusta ni Chun Ki-won ang binti ng 2 kung okay na ba, kung di na ba masakit. Kasi nga 'di ba sumabit-sabit pa yung binti ng 2 sa lubid nang bumaba ito sa apartment. Habang naglalakad sila, sabi ng isang babae sa kanya, "Ligtas na ba kami?" Tugon ni Chun Ki-won, "Kasama nyo na ako ngayon. Wala na kayong dapat ipag-alala." Kinabukasan, wala nang sinayang na sandali si Chun Ki-won. Tinawagan niya ang South Korean Embassy at sinabi na pupunta siya mga 5 o'clock o 5:30 ng hapon at may dadalhin siyang 2 babae. Dumating ang oras, magkakasama silang pumunta sa South Korean Embassy. Habang nasa biyahe, nakaramdam ng saya at lungkot si Chun Ki-won. Saya dahil nagtagumpay siyang iligtas ang 2 babaeng North Koreans. Malungkot dahil ito na yung huling oras na makikita niya ang mga ito. The moment na madala na niya itong 2 babae sa South Korean Embassy, yun na yun. Sabi nga niya na sa mahigit 1,000 North Korean defectors na natulungan na niya, karamihan hindi na siya kinamusta. Noong una masakit sa kanya, kaya nasanay na siya na kapag nadala na niya sa embassy yung mga North Korean defectors na nirescue niya, para sa kanya yun na yung huling pagkikita nila. Sabi pa niya, hindi rin kasi masisisi yung mga biktima. Para sa kanila kasi it's a matter of life or death. Kaya hindi nila naiintindihan kung bakit sila tinutulungan unconditionally.